Pero hindi. Bata ka naman eh, madalas mo Gets naman, probably because kaya ganun din kalawak. At saka ganun din katindi yung preparation ng Manila. Kasi 50th ng MMFF. Kaya ang lawak talaga nung inikot namin. But though na-appreciate ko yung presentation ng floats, yung paglagay ng cast doon sa Manila Post Office, parang... Ay, ang ganda ng stage. Hindi nga talaga. Oh, ang ganda ng stage. Yung inano naman, tinabaho naman ng todo-todo. Hindi lang ako prepared. Yung energy ko, nakakapit na ako sa float eh. Kaming pang-push to. Pero pag nakita mo Eh si Lorna na nagreklamo pa sa likod niya. si Tita Jackie sumakit na yung balakang, si Nanay Elvie. Grabe na yung ubo. Nagkahawaan lang kami kasi nung premiere night, ako yung masamang pakiramdam eh. Tapos may mga binigay siyang mga gamot sa akin galing Japan. Umayos naman yung pakiramdam ko. Kinabukasan siya naman yung may nahawa sa akin. Kailan yung last mong parada? Mindanao pa. Ay, 2019. Nag-parade ka ba doon, Mars? Oo. Sa ano naman kami, BGC. Iba rin namang kalbaryo yun. Kasi laki naman din, ang lapad ng float namin eh. Pero masaya din naman. Ito lang, ang ganda lang sa paradang to kasi makulimlim, ang maganda yung panahon, so hindi banas, hindi. Pero simsim na simsim mo yung ka-usukan ng Maynila and all. Pero at least hindi mo kang Happy New Year yung mga ilong namin. Pagkaligo ko kagabi, naglilinis ako ng ilong, iniisip ko, ang itim nito dahil. Ay, hindi. Kasi mukhang hindi masyado madumi ako. Hangin sa Maynila lately. Oh, Mars, na-touch kami, meron kang pag ganito. Oo naman, na-miss ko naman talaga kayo. Iba kasi yung, sanay kasi ako, di ba, nung araw tayo-tayo lang. Tapos pagkatapos ng Grand Press Con, yung table, inaabot pa tayo ng alas 8 ng gabi. So parang, alam naman ni Mosang yan, every time, at saka ni Romel, every time na may movie ako, mas gusto ko din talaga na may personal press con kasi para mas intimate, mas nakapag-usap ng maayos, mas marami nga lang camera ngayon. Hindi na nga lang siya tape recorder. Dahil tape recorder na kayo meron din yun. Diba? Pero ano din, mas masarap kasi makipag-usap ng payapa, diba? Yung hindi nangangarag ng maraming tao. Mas nasanay ako ng ganitong pakikipag-usap. Dati hindi ka nakapayapa. Hindi ko Alvin sa likod. Oo, tapos tinatalakan ako. Ano ko mapapayapa? Tinatalakan ako, pero may pakusalad naman. May tibok-tibok. Masarap pa rin balikan yung araw kasi ba't hindi kaya tayo maupo, no? Yes. Maupo O, tayo. paano dyan? Center. Dito. Sa ano? Dito. Kaya parang maganda yung... Sino nakupo dito? Si Mosa. Ay, Mosang. O, dito na. Wala bang palighting siya na? maganda naman yung lighting. Makabawal sa kanya po. Taray. Mosang. Lagyan mo na ng bourbon niya. Bawal na. Yes. Mars, wala na si Jane, no? Kailan ka kay B-Boy nag-start? Ay, hindi. Tandem talaga yung team namin with Mother B-Boy. Mother B-Boy helps us with ABS shows or other shows under ABS-CBN with Dreamscape, ganyan. And parang mga sa ibang movies din, nag-help si Mother Lily, Mother B. si Mother B-Boy for promotions and marketing and overall career planning. Si Sa mga TVC. Jane and my whole team works for movies and TVCs. Kasama ko pa rin si Jane. Naka-base lang siya sa New Zealand. But she's still part of it. Nakabait sa New Zealand, pero... Siya pa rin. Oo naman. Oo naman. Kasi wala naman na imposible sa communication. It's syempre, mas ibang-iba na lang yung ano ngayon, kalakaran Hindi ngayon. na siya Kasi, kasama physically. yes. Pero, I require her to come home every quarter to meet with the clients, to meet with the producers. Yung physically, syempre, kailangan may presence pa rin yan. So, every now and then, bumabalik pa rin naman si Jane kasi doon kami naglalak ng mga programa, ng mga trabaho, kumbaga, kailangan in sync lahat. So siya pa rin nakipag-deal. Siya pa rin naman. Pero basically, si Mother Beans na talaga yung official. Silang dalawa. Sila yung mga Usap nag-handle talaga sila. sa akin. At the end of the day, ako pa rin naman yung may final say. Kung kaya ko pa ba. Ibang-iba nun, ano? Oo.
say. Oo, bago naman tayo nakarating dito, talagang Naglalagay. Pinagdaanan mo lang. yung ang dami realization. Bakit hindi na lang kaya ganito? Siguro mas pwedeng ganito. Pero alam mo, bago ka kasi makarating sa perfect na planning stage, marami ka talagang pagdadaanan, marami kang matututunan, marami kang realizations, marami ring sakit. Kumbaga, hindi ka naman magkaka-realization at the end of the day kung hindi mo na pagdaanan lahat yun. Worth it pa rin, super. Ang dami ko natutunan kay ito, Alfie. Good and bad. Totoo yan. So, pag-produce, July, yung main advisor or mentor? Actually, sa pag-produce, nag-observe lang talaga yung buong team. Kasi hindi naman kami, wala naman kami alam technically especially sa movies. Yung ngayon, we just really wanted to try it out, what is out there when it comes to producing. Kaya ko ba? Parang hindi ko masyadong kaya. In terms of... Totoo ba? Parang hindi ko masyadong kaya. Ayaw mga itong physical nandoon. Di ba parang nag-enjoy ka nga, sabi mo? Nag-enjoy naman ako, pero kasi masyadong makatao yung puso ko eh. Yung hindi ko kayang, halimbawa, bumabagyo. Automatic para sa akin na sige, huwag na tayo mag-shoot ngayon kasi kawawa naman yung mga tao. Kumbaga, Pero may nagastos na. Oo, hindi ko pa naiisip yung part na yun bilang producer's brain na may yung deadline mo, yung nabayaran mong tao, yung location, yung ganyan. Automatic ako talaga na kikitain naman din natin yan at some point. Mas importante yung safety ng mga tao. Parang siguro bago ako makarating sa brainwave ng isang producer, kailangan ready ako. Kailangan parang handa akong maging may slight pusong bato when it comes to calamities and all. Siyempre may mga moments naman na nagpapakap talaga kami. Lalo dito sa Espantao dahil inabot kami nung 4 na bagyong sunod-sunod. Kung napanood nyo naman yung Espantao, nakita nyo, di ba may mga eksenang ulan, basa. Hindi naman dapat kasama talaga. Pinanindigan na namin kasi kung hindi kami aabot, di ba? Kumbaga, dumating na kami sa punto na gusto na namin ipa-CG yung basang kalsada. So, hindi nga ako pwede maging producer. Kasi nga, sige, i-CG natin. Juday, mahal ang CG. Sige, wag natin i-CG. Pero may isang Kasi syempre natuto ka along the way. Start ka pa lang naman daw eh. maraming natutunan. At saka yung ano ko kasi yung kung ilang beses ako magpakain sa set ng mga tao. Gusto ko kasi busog sila, nakakakain sila. Kasi sinusunod namin yung sinusunod namin yung working hours na ibinaba ng Dole at saka Eddie Garcia. or Andy Garcia Bit. Ano talaga, in fairness kay Direk Chito, talagang hindi siya nagme-miss na kailangan masunod niya yun. So, sinusunod namin yung break times, from call time, 4 na oras na ganito, tapos susunod na break, ganitong oras na uli. Kaya gulong-gulo ako, anong oras ang lunch break? 3 p.m. lunch break. Parang, hindi pa dapat ang lunch break, 12 min kung yung ganon. So, magpapabili ako ng pagkain, pang merienda ng mga tao. So, malaking lugi ito. Tapos pag kinosting mo na sa end. Pero kasi nga, para sa akin, hindi kasi, kung hindi masaya yung mga tao sa set ko na nagtatrabaho, hindi siya worth it para sa akin. Parang gusto ko happy set. Para sa akin, hindi nabibili kasi yung happiness sa set eh. Yung ganun, yung pagod kasi talaga silang lahat. Tapos, ang tindi ng mga sets namin. Ang pinakabawi na lang sa kanila is yung makakain sila pag nakaupo sila. Pagka halimbawang nag-change ng setup, may ibang nakakasubo sa kanila. Para walang magreklamo. Kasi artista ka rin. So, Ramdam yung mo nandun yung talaga. side mo na So far, willing to learn. Galing ka doon, Oo alam mo naman, yan. willing to learn. Pero siguro hindi ako pwede maging, sa ngayon maging artista at producer at the same time. So, hindi mo siya masusundan ulit, Juday. Mahirap talaga magsilita ng tapos, parang natutunan ako sa pagsisilita ng tapos. Pero sa ngayon, aaralin ko munang matindi. Kung gusto kong mag-focus sa pagiging producer, siguro may isang mag-step back. Kung magiging artista ako, pwede ako siguro mag-produce sa isang project pa, Hindi ikaw ang probably. artista. Oo. Kung ako man, siguro by then, dapat alam na alam ko na yung kapasidad ko bilang artista at bilang
producer. Si Ryan, anong say niya dyan? Yan, i-share mo yan. Very supportive naman si Rai. Wala naman siya. Go siya na mag-produce ka. Yeah, kasi kinonsult ko sa kanya, sabi ko, Bob, subukan kaya natin kumoprod si Purple Bunny. Let's just try it out. Kasi baka naman may iba rin siyang factor, may ibang investment din na matutunan. Okay. So part si So, part sila. Yeah. Part kami ng buong Purple kaming Bunny. dalawa sa lahat ng companies naman namin. Hindi naman malaki mga kumpanya namin, mga kapatid. Pero it's all kami tatlo. Palagi kami magkatuwang sa lahat ng companies namin. Pero Mars, ganun kasi talaga yun. Like sa status mo na yan, di ba? Even in Hollywood, di ba, mga Nicole Kidman, nagpo-produce talaga sila lahat ng projects nila almost. Oh, Yeah. Mars, Producer pero sila. yung kita nila dollars eh. So mag-international release ka. Diba? Pero ano naman, na-enjoy ko naman yung proseso. Parang, ay, ito pala yun. Tapos, palagi ko sinasabi na, kung papasok ka sa producing, it's really nice na makakita ka ng producer who will guide you along the way, all throughout every detail. Like si Attorney Joji, very transparent, very honest, napaka-straightforward niya. Napakaganda niyang kapartner sa negosyo kasi wala siyang yung full transparency yung pinakita niya sa akin. Kaya ako nasasabi na, kasi ang bait-bait ni Attorney Joji eh, pero bilang producer, lumalabas naman din talaga yung pagiging niya, yung pagiging ng utak niya, lawyer and all. Ganun pala yun. Pero alaga rin siya sa pagkain, alaga rin siya ganito. Pero yung utak niya, umiikot din when it comes to budgeting, to ganito, to ganyan. Na, okay, kung magiging producer ako, I would want to get a bit of Attorney Joji's resilience and straightforwardness, yung strength niya, pero yung puso niya bilang producer nandun pa din. At puso niya bilang tao. Hindi lang siya basta producer. Madalang na makakita ng gano'n na yan, di ba? Kinalo ka ba niya na mag-co-produce? Or Yes, in fairness, nag-offer naman siya if I wanted to have a share bago niya isara yung for investors kasi maraming gustong pumasok. So, pinag-aralan namin, tinignan namin kung possible. Okay, why not? I mean, it's worth, parang worth it naman siyang sugalan. Hindi naman lagi mangyayari na may pelikula kami ni Direk Chito. At saka horror, MMFF pa. So, parang, bakit hindi? Parang wala naman sigurong mawawala. At the end of the day, kung may mababawi, may mababawi. Kung wala, sana may mabawi. ano siya, number 2 sa pinakamaraming sinayan? Talaga ba? Wow! Oh? Yes. Thank you, Lord. Sana tumami pa po. Madadagdagan pa daw sa 25. Saan? Maganda yung niya sa pinag-letter sa impact. Sana talaga. Pero ako naman, syempre, as an actor and as a co-producer, hindi naman masyadong malaki yung iniambag ko. Gusto naman natin kumita yung pelikula at mapansin, di ba? Kasi everybody did their best naman dito. At ganun din sa iba pang pelikula. Kasi ganun, lahat naman nagtrabaho. Is this the first co-production venture or meron in the past? Before, in the past was Pluning, tita. Pero hindi ganito ka tende yung shares ko sa Pluning. Yeah, that was more than a decade ago. Balik na natin, hindi, yung shares ko dito, not as much as with Pluning. Yung Pluning kasi parang accidentally naging co-producer na lang ako because of what happened along the way. But, originally, artista lang talaga ako doon. But because we believed in that project so bad, alam namin na may itatakbo pa, may ilalaban pa. Kaya inilaban ko talaga siya hanggang sa mapili siya to run for Oscars. It was we had a good run. I really had a great experience. Yun nga lang, parang hindi pa ako ready masyado yung time na maging producer. Kasi wala lang ako ibang alam gawin kundi maglabas ng pera. Tapos hindi na ako nagtanong, may mababalik pa ba?